May tanong sa akin, gandang hapon sir. Sa akin po bugok na ola, nagsabi na ipabarangay nila ako. Ando na daw sa barangay ang papers ko. Help me po sir. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo, napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po ba na ipinabarangay na raw po kayo ng inyong ola at yung inyo daw papeles, nandun na raw po sa barangay. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente, hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang sabi nga daw ng ola ninyo is ipabarangay doon nila kayo. Tapos, ando na raw po sa barangay yung papers po ninyo. Well, ito lamang po masasabi ko dyan, no? Ayon ho kasi sa katarungang pambarangay law natin, at syempre, mayroon din po dyang administrative memo ang ating Supreme Court, no? Pagka po, no, juridical entity at yung mga illegal na kumpanya, hindi na ho tinatangkilik yan or hindi na yan dumadaan pa ng barangay. Bakit? Kasi po, pagka po yan juridical entity, meaning malaking kumpanya, organisasyon, no? May kakayanan yan maghabla dumiretso eh. Di po ba? So, hindi na yan dapat dumadaan pa sa barangay. Okay? Tapos, syempre, pagka illegal, hindi rehistrado, bakit kailangan dumaan ng barangay? Di ba? Kahit saan yan. Government agency, hindi na tatangkilikan yung mga yan, hindi yan papansinin. Illegal nga eh. Dapat yung mga yan, pinaparusahan. Hindi yan dapat yung sila pa ang pupunta na, Jesus Mario, kalakas ng loob, sila pa pupunta ng barangay, illegal? Aba, hindi ko malaman kung saan utak niya mga yan. Nakalagay naman po yan sa batas natin. Okay? Ang mga tinatangkilik na lamang po, no, sa barangay is yung mga individual, no, na nasasako po ng isang municipality at isang city. Okay? Yung mga usaping individual na lamang po ang tinatangkilik sa barangay. Kaya pagka kayo sinabihan, no, nitong mga buo katabusadong online lending apps na to na nasa barangay, tanong ninyo, saan barangay ba kayo pupunta ka mo? Diba? Tsaka ano yung sinasabi nyong papers? Diba? Ano ho muna? I-check nyo ho muna. Okay? Kung talaga bang, meron bang ganyan. Kasi, itong sinasabi kong pag-check is not, kumbaga, para sa inyo naman to eh. Para lang mapakampante yung inyong kalooban. Pumunta kayo ng barangay po ninyo. I-check nyo kung talaga meron bang nag-complain sa inyo sa barangay o meron ba kayo talagang complain na ginawa itong mga bugo katabusadong online lending apps, which I doubt ang pwede nilang gawin. Diba? Which I doubt na gagawin talaga nila. No, para lang ma-prove po at mapakampante yung ating kalooban, pumunta tayo ng barangay. Malapit lang naman sa inyo. Barangay nyo na po yan eh. Di po ba? Hindi naman ho kayo dadamputin agad yan, mga yan. Di ba? Kasi actually, wala naman silang karapatan na damputin kayo porket meron kayong complain eh. Di ba? Bibigyan kayo ng imbitasyon, yes. Pero yung dadamputin kayo, no. Di ba? Kung natatakot ho kayong mapahiya dyan sa mga yan, no? Kasi, actually, ito ang ang intention ng mga bugok na yan, mga abusadong online lending apps, ipahiya kayo. Okay? Huwag ko kayong kasi wala pa naman kayong napapatunayan na meron talagang kayong complaint doon sa barangay. Diba? Sigurado po yan pag nagpunta kayo doon, wala. Tsaka anong papers ang ipapresent nila? Online nga sila. Ibabalik ko sa kanila to ngayon. Diba? Pagka may mga kliyente, diba, na tinawagan sila or kinausap sila at sinabi na gusto kong pumunta sa inyong opisina para magbayad. Ano sinasagot ng mga ahenteng bugok? Diba? Wala kaming office. Online kami. Oh. Sige nga. O ngayon, tas kayo, magpapabarangay kayo, yung papers nasa raw? Nasa barangay? Kalukuhan. O di babalik ko sa inyo, asan yung papeles nyo? Online kayo, di ba? Mga siraulo kayo. Hindi kayo consistent eh. Sasabihin nyo sa mga kliyente niyo online kayo, di ba? Tapos, pagka magpapabarangay kayo, may papers. Aba, siraulo kayo, Di ba?
Babalik sa inyo yung mga ano nyo lagi. Sus, Mariusip kayo. Doon po sa nagpadala ng ng mensahe na to, ulitin ko po, i-check nyo po muna. No, para po mapakampante nyo yung sarili nyo at may prove sa sarili nyo na wala talaga. Kasi I doubt na magpupunta yan. Sigurado po yan. 100%. Kasi nasa batas natin na pagka mga yan, juridical entity at mga illegal na na mga kumpanya, hindi magpupunta ng barangay yan. For sure yan. Kasi ang paniningin, hindi naman dapat na pinadadaan pa ng barangay. Di po ba? Ang may utang po is yung tao. Doon dapat sila pumunta. Okay? Tsaka constituent nyo, barangay. Bakit kayo matatakot? Di po ba? Huwag ko kayo matakot sa barangay kasi actually pabor nga sila sa inyo dahil kabarangay kayo Diba? Constituent ho kayo. Okay? Yan ho ang alisin natin dyan sa mga sa sarili po natin. Kasi po, ito mga bugo katabusadong online lending apps, ang talagang pakay niyang mga yan is sirain po ang ating kaisipan. No? Kasi gusto nila talagang pumasok sila sa ating isip para tayo magkaroon ng anxiety, depression, di ba? Tapos mapunta tayo dun sa mga tapal system, yung mga hindi dapat nating ginagawa. Di ba? Kasi pagka yan, ninervyos tayo, anong gagawin natin? Sa kagustuhan natin makabayad, papasukin natin yung tapal system. Manghihiram tayo sa ibang ola para ipantapal dito sa isang ola natin. Kung itong ola natin na to, diba, nahihirapan na ho tayong bayaran. Bakit pa tayo kukuha ng iba pang ola? Diba? Para hiraman. Para lang tayo kumuha ng martilyo, pinalo natin sa ulo natin. Di po ba? Hindi ho ganun. Tsaka po, uulitin ko paulit-ulit ko po itong sasabihin. Kung hindi naman ho talaga kailangan manghiram, diba? Wag ho tayong manghihiram. And, syempre, kailangan i-assess po muna natin yung sarili natin. May kakayanan ba akong bayaran yan? Di po ba? Kasi hindi naman ho po pwede na manghihiram tayo, wala tayong hanap buhay. Diba? Plain housewife, plain husband, nag-aaral, estudyante. Diba? Wala ho tayo pang kakayanan bayaran yun Kasi ang utang obligasyon yan. Pinahiram ho tayo. So, syempre po, ang kapalit nun, babayaran po natin sila. Ganun po yan. Ito ho, regardless kung OLA to, bangko, lending, and financing. Pag tayo nang hiram, dapat talagang bayaran natin. Obligasyon natin yun It's just so happy na papapunta tayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na hindi marunong magpautang. Okay? Manluloko yung mga yan Duruin mo pangalan tsaka cellphone number pa lang inilalagay mo, didisbursean ka na kagad ng pera. Asa na yung The Truth in Lending Act, which is a very important law. Batas yan Tapos hindi sinusunod. Kasi sa The Truth in Lending Act, kailangan fully disclose yung hinihiram ninyo. Alam nyo dapat yun. Paano nyo maiintindihan yung inyong hinihiram kung hindi naman diniscuss sa inyo? Di po ba? Yun ang mahirap Diba? Biglaan, basta nakakuha yung number mo tsaka pangalan mo, papasahan ka agad ng pera ng mga bugok na yan. Magugulat ka na lang, 7 araw lang pala. Tapos kalahati lang marireceive mo. Diba? Doon sa mga sa mga nanonood po sa atin na nagsasabi na pagka nangutang kailangan bayaran. Yes, tama naman yun Kaya lang ito po kasi mga bugo katabusadong online lending apps hindi marunong magpautang. Magugulat ka na lang, may pera ka na sa e-wallet mo, hindi mo naman alam kung para saan. Di po ba? Lukuhan sila magpautang, forced, persahan. Di ba? Talaga ipipilit sa iyo yung pera. Ikaw ngayon, syempre, sa kagustuhan mong makabayad, kung saan ka na mga manghihiram para lang makabayad. Doon yun yung tapal system na sinasabi. Kaya hindi ako naniniwala doon sa ayaw magbayad ng mga kliyente kasi nanghihiram sa iba para makabayad Wala naman na kasing pakinabang yun pagka nanghiram sila sa iba. Yung pag nanghiram sila sa iba, mapupunta na yung pambayad doon sa inutangan nila. Diba? Dahil nga, piniperwisyo yung ating kaisipan. Okay po? Dagdag po, kagaya niyan, tinatakot na kayo, di ba? Kung yan po'y illegal, bayaran nyo po kung magkano lamang yung dinisburse sa inyo. Kung yan po'y legitimate, kasama sa recorded online lending platform, well, ang kailangan nyo pong gawin, makipag-usap po kayo sa kanila. Okay? Kung may offer silang payment plan or payment option, better. Pero kung kayo po iaharas pa rin, wawalang yan, insan tabi nyo.
Di po ba? Huwag niyo hong sirain ang inyong kaisipan diyan sa mga bugok na yan. Di ba? Antayin niyo sila na lumapit sa inyo at maningil ng maayos. Now, hindi ko rin doon natatapos yun. Kailangan i-complain natin sila. Andyan po ang BSP, kung under ng BSP yung inyong OLA, SEC, kung under ng SEC, National Privacy Commission, PNP, NBI, PAOK, at saka po ang CICC. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin, no, para po mapuksa yung mga bugok na yan. Now, pag kaya na raid, well, puntahan nyo po at sampahan nyo po ng kaukulang kaso. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!